Meron pa palang humabol na mga congressman. Bakit kung tutuusin, hindi na kailangan kasi sobra-sobra na yung 214 na nag-endorso at complainant doon sa impeachment against Sara Duterte. Pero kinumpirma ni Secretary Reggie Velasco na merong humabol na 25 congressman na pumirma at itatry daw nila na kung pwedeng isama doon sa original na list na 225. So pag nagsama-sama ito, magiging 240 na. So dumadami ang mga congressman na ayaw talaga kay Sara Duterte dahil nga ho sa kanyang mga pinaggagawa. Talagang gusto na, padami ang congressman na gustong matanggal na, ma-impeach na talaga at magkaroon na trial dyan sa Senado. Impeach na sa Kongreso, pero yung pagpapatalsik after ng trial dyan sa Senado. Kasi yan po yung nagpapatunay. Additional 25 congressman na nanggaling sa iba't ibang lugar. Yung iba pala kaya hindi nakapirma kaagad kasi wala dito sa Maynila nung mangyari yung signing or pagpirma ng mga nag-i-endorso. Yung iba nasa probinsya, yung iba nasa abroad. Ngayong nagdatingan na, ayan na, may additional 25. Pero meron ding ilang pa rin na akala natin ay mga maka-administration na pamilya na congressman, hindi ho pumirma. Mukhang namamangka sa ilog na malabo pa sa sabaw ng pusit. Nakita kayo ng ilog na malabo pa sa sabaw ng pusit. Doon namamangka itong mga politiko na ang tingin ng tao malapit kay Pangulong Marcos. Pero hindi pumirma sa impeachment o pag-endorse ng impeachment at reklamo against Sara Duterte. So ibig sabihin maka-Duterte sila. Paano ngayon yan? Nakabukuhan na. Yung malalaking pamilya ng politiko, yung mga taga Cavite, alam niyo kung sino yan. Yung mag-iinang congressman ng Cavite, kasama si Gloria Macapagal Arroyo, kasama kung sino-sino, hindi pumirma. Nakakala natin maka Marcos, yung pala ay parang maka Duterte. Anong nangyari? Talaga lang Sabi nga sa amin sa Batangas, ang isda talaga ay sa bibig na huhuli. Dati, kung magsasalita sila at makalapit sa Pangulong Marcos, ganon-ganon. Pero ngayon, bandang huli, eto na. Yung hindi mo pagpirma, yan ay kalintulad na rin ng pagsasalita. Dahil hindi ka pumirma at hindi ka nag-endorso, ibig sabihin yan, ayaw mo ma-endorse, ayaw mo ma-impeach si Sara, maka-Duterte ka. O ganon? O yan, any comment, reaction, malaya po kayo. Paki-like po ninyo, share nito itong video ito. Impeachment pa rin, talagang mahaba. Ako, tatagal po itong usapang ito. Kaya kailangan magkaroon ng trial pero nagmamatigas si Escudero, ang Senate President, na wala na daw talagang oras sila ngayon, kasalangan sa June na. Pero ngayon nagbubungguan ng mga ideya ng mga ekspertong ang mga abogado. May mga nagsasabi, wala nang panahon ngayon. At hindi naman dapat, kung sa June pa mag-uumpisa, mas wala nung panahon, kasi kung June 2 mag-uumpisa, June 30, expired na ang mga kasalukuyang senador. Kasi mag-i-election tayo ng Mayo. Yung mananalo mga senador, uupo na yan sa July bilang mga bagong congressman, senador sa ilalim ng 20 Congress. Ito kasing 19 Congress mag-i-expired na ng June 30. Kung June 2 sila magre-resume at magkakaroon ng trial, wala talagang panahon, bitin. So doon pa lang sa wala ng panahon, kung June ang umpisa, nagdidebate ng mga abogado. Kaya mas marami nagsasabi, ngayon umpisahan para mahabang panahon, before election o after election, at least kayang tapusin. Yan ang isang pinagdidebatehan. Pangalawa na pinagdidebatehan ito. Sabi ni dating Associate Justice Antonio Carpio, Senior Associate Justice yan kahit nung may impeachment na, kahit may trial na, pag nag-resign daw ng file ng resignation si Sara Duterte, mababaliwala yung impeachment. Dahil nag-resign na. Ang purpose daw ng impeachment ay pagtatanggal sa pwesto. Mukhang nakalimutan naman itong si Carpio. Pambira ka naman, Carpio. Nakalimutan mo na ang impeachment ay mahalaga kaysa sa resign. Ang impeachment, mayroong kaakibat na pananagutan na ban. Pinagbabawal na sa anumang public office ang na-impeach. Yung nag-resign, pwede pang kumandidato pagdating ng eleksyon. Ito naman ang sinasabi ni Congressman Luistro na isa sa mga prosecutor. Kahit mag-resign
si Sara Duterte, kapag mayroon ng trial, tuloy ang trial. At kung ano man ang desisyon after ng trial, yun ang pananagutan. Kung guilty, guilty. Okay? So kung ang strategy ng mga Duterte ay habang may trial, pag nakita nilang tagilid sila or mabigat ang ebidensya, magpapile ng resignation para makalusot dun sa issue ng ban sa political position si Sara Duterte at hindi pwede sumali sa anumang political exercise kasi ban na. So yun ang strategy. Pero ngayon, nagbubungguan din ng mga abogado. Sabi ng kabilang abogado, pagka nag-file ng resignation, tapos na ang impeachment. Sabi naman ng kabila, aba hindi, kahit mag-file ka, tuloy pa rin ang impeachment. Pero ito yun, totoo. Ito ang pinakamadaling maintindihan. Pag nagkaroon ng impeachment, okay, ano man ang mangyari sa impeachment, mayroon pa rin pong kasong kriminal na kakaharapin si Sara Duterte. Kasi ang impeachment trial, hindi yan korte. Ang kaparusahan yan, pagtanggal sa pwesto at ipagbawal pumasok sa any public office. Elected, appointed, bawal. Parang gano'n, kung di ang kakamali. Pero, ang pagharap ng kaso sa korte ng mga criminal cases, ibang issue yan. Kasi yung korte kung saan dadalhin ng kaso, yan ay under judicial body. Ito pong impeachment trial, under ito ng legislator ng ating Congress at Senate. So magkaiba. Kaya ano man ang mangyari sa impeachment trial, at pag itinuloy at itutuloy yan, mga kasong kriminal, mabigat po yan. Pag napatunayan sa husgado, although matagal ang trial sa korte, ang kaparusahan dyan, pagkakakulong, at mahigpit din pinagbabawal sa any public office. Elected, appointed, hindi na rin makakabalik si Sara Duterte. So madalit sabi, ano man ang mangyari, kapag napatunayan sa bandang huli, si Sara Duterte talagang hindi na makakabalik sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ma-impeach siya, bawal na bumalik sa kahit anong posisyon. Pag kinasuhan ng kriminal at convicted, yun din ang magiging kaparusahan. Makakulong na habang buhay or ipagbawal sa anumang posisyon sa pamahalaan. Ganon po ang pwedeng mangyari. Kaya anuman ang kahinat ganito, mahaba lang ang proseso, bawal din. Kung makalusot sa impeachment, pero sa criminal liabilities o kaso, hindi makalusot, kulong din at hindi na makakabalik sa anumang posisyon. Napakalinaw niyan. So kung ano man yung bungguan ng idea at opinyon ng mga abogado, nandun na tayo. Ang mga abogado magagaling sa ganyan debate. Pero ako, ang aking paniniwala yun. Saan man siya makarating, saan mapunta, sa impeachment trial o sa husgado, may pananagutan. Magkaiba nga lang. Pero, ang punot dulo ay ito pa rin hong betrayal of public trust at pagkaroon po ng kasong kriminal dahil sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo at iba pa. Ayun po ang mabigat. At korupsyon, ayun po ang magiging kaparusahan. Abangan ninyo. Hindi lang natin alam kung kailan mangyayari. Pero ganyan po ang sitwasyon. Please like and share ng ating mga pinag-uusapan dito sa Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV.